27% ang ibinaba ng trust rating. Ano po, ng Senado, mga kababayan. Kung ikukumpara mo doon sa Congress, yung Congress po pataas no? Pataas po ng pataas yung pagtitiwala. Sa Senate, wala. Lalong bumabagsak po. Simula lalo nung meron pang baril-barilan. Simula po nung meron gawa-gawa nila na pinuputukan po kami ng NBI. Tapos makikita mo sila pala yung nagpapaputok sa NBI. O eto mga kababayan, worst Senate daw po itong 20th Congress na ito, mga kababayan. Election campaign donation laws or both. Kasi like si Senator Cheese, sangkot siya sa both flood control tsaka sa election donation. Dali, salamat po kay Sir SC Jeric. Salamat po sa inyong super sticker. Illegal contribution campaign laws na kaso. So, nakakalungkot po na ganito na po yung Senado natin. Mukhang kasi sabi ng iba po dyan, kasama na po ako doon, #worst Senate. Senate majority. Worst Senate majority. Oh, pero ang sabi Tsaka grabe yung grabe yung ito yung 13 Hudas na senador. Grabe mga kababayan. Wala silang pakundangan magsabi ng mga fake news. Kagaya ni Amy Marcos, di ba? Nasita nga siya doon sa konas na sinasabi niya. Idinamay niya pa yung 11 mga senador daw ho, mga bossing. Pero sabi ko sa sarili ko, ano to? Bakit ganito yung Senado natin? Kung yung dati, nung mga bata tayo, mga kitatan, merong mga, ano ba mga pangalan ng mga senador natin? Miriam Defensor Santiago, patalinuhan. Dito ho ngayon, mga kababayan, paramihan ng Marites. Di ba, Sir Buggy Arellano, 9825, shoutout sa iyo. Paramihan ng Marites. Tsaka hindi sila nahihiya doon sa kapwa nila senador na sinisiraan nila. No, sabi ko sa isip-isip ko, paano kaya ito kapag katapos mong sabihin yung mga paninira doon sa iyo, tapos kakausapin mo pagkatapos nung session ninyo, diba, plastic. kasi ni Ombudsman Remulla, wag ka naman daw masyadong mainip kasi iniingatan nila, ginagawan lang, pinipino nila ng gusto yung lahat ng kaso para naman hindi magaya doon sa mga dating nakaraang ombudsman na magpa-file ng kaso, magpa-press con, mamumulit na lang tayo, 10 years na pala, wala pa nangyayari doon sa kaso. Tama naman po yan. Actually, yung dating ombudsman, wala nang pinel na kaso Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kung sakali man na pagtatapatin mo yung Ombudsman Boying Remulla ngayon versus doon sa Ombudsman na si Martires, di ba tulog yun? Hindi ko nga kilala dati kung sino yung Ombudsman mga kababayan Tapos, ano pa sabi ni Ombudsman Boying Remulla? Meron kaming mga hinahanap na mga papeles, mga dokumento na pagkakaso ni Trillanes. Kaso hindi namin makita No? Yun yung tanong. Hindi kaya dahil si Trillanes ang nag-file at ang mga kalaban, panigurado ay mga DDS, kaya isantabi. Hindi na lang ginalaw. Or, ang worst pa dyan, baka ibinasura lang. Si Ombudsman Samuel Martinez. Wala naman po tayong narinig na talagang mabigat na pinanagot ng dating ombudsman. So, mas masaya naman talaga tayo kay Ombudsman Boying. Kaso nga, sa dami po ng press con niya, ang inaantay po talaga ng mga tao ay yung na-file na yung kaso sa Sandigan Bayan. So, baka imbes na mag-press con na magpa-file, maggulat na lang na nag-file na. File na, oo, mauna na, ano? Yun din, napapansin ko din diyan sa dalawang Remulla, mga kababayan. Mauna yung press con, tapos mga later, mga ilang days pa bago makasuhan. Ang gusto, miski ako naman siguro, press con, tapos kasama na doon yung kaso. Yung ganun. So, kumbaga ho, mga kababayan, kung yung sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla na in 2 weeks time, kakasuhan si Joel Villanueva, in 2 weeks time mo na i-press con yan, yung araw nakakasuhan na si Joel Villanueva. Para, di ba, alam mo yan, hindi siya nasasabihan na puro pa press con lang. Sabi dito, ni Romulo de Jesus, walang modo ang ibang senador ngayon, lalo na si Marcoleta. Tingin ko, simula nung napasok si Marcoleta diyan sa Senado, ganyan na, galit na galit doon sa mga senador na nag-walk out.
Bakit daw nagwo-walk out hindi na daw hindi na daw sila mga bata. Nakalimutan niya yata. Nagwo-walk out din siya. Di ho ba? na. So saka na lang po tayo balitaan pag na-file na kasi nga December pa po tayo umaasa, December pa po tayo naghahanap ng flood control cases. But kung pagdating na po yan, again, Naalala ko din yung sinabi ni Ombudsman Boying Remulla ba yun? Bago magpasko? O John Vic? Boying Remulla o ano, bago magpasko meron ng mga makukulong. Ano na ngayon? January, February, March, April, May. Mayo na. Kumbaga, panggulatan na lang. Kung kailan yung araw nakakasuhan o sasampahan, same day yung press con. mas maganda na nga po yung maingat, slowly but surely, na talaga Pero kaya lang, mas parang kapag yung 2 weeks, bago yung kakasuhan mo, baka makapagtago pa yan. plakado yung kaso at makukonvict yung mga kinakasuhan. Pero sana mangyari na kasi ang tagal na po talaga. Ang Pilipino napakapasensyoso, 6 na buwan, 7 buwan na po mula flood control hearings. So talagang umaasa po kay Ombudsman ng result. Ayan, si Ma'am Aba, kulit din kasi magtanong ng mga reporter eh. Oo nga. Hindi, pero ang pinaka-tuwang-tuwa ako yung kay Ombudsman Boying Remulla, yung sinabi niyang may warrant of arrest kay si Bato de la Rosa eh. Ako pinaniwalaan ko talaga yun. Ito po, gusto kong maisip niyo po. Like kay Senator Bato, na nagtatago po ngayon, tapos let's say, magtago po yung ibang senador or kahit maaresto po, pero non-bailable. Hindi po sila pwede mag-participate. Physically, sa Senado, hindi po nila makikita yung mga mata, yung pawis, tsaka yung boses ng mga witnesses sa impeachment trial, no? Kung ganun po, na hindi talaga sila nagpa-participate sa trial, but they're still called senator judges, how can their vote or their number be counted doon sa 16 out of the 24? Ayan. Kasi alam nyo mga kababayan, yung isinusulong nitong majority na pwedeng bumoto pa din yung mga senador ng online, pandemic lang naman ginawa yun mga bossing eh. Nasa rules pa din ng Senado na kailangan yung warm body mo ang talagang pupunta mismo doon sa Senado. Di ba pandemic lang naman ginawa yun mga kababayan. Dahil siguro ramdam na nila na may mga makakasuhan niya at merong mga makukulong. No? Bakit po? Kapag ganyan nangyari, unique ito mga kababayan. Biruin mo, majority sila. Siyempre, mga senador pa naman din yan. No, nakakulong lang. Pero, ang mas nasusunod, yung minority. Kasi kulang sila Kung ilan yan? Si Joel Villanueva, si Bato de la Rosa, si Jinggoy, 3. Sino pa ba? Si Marcoleta, 4. Ilan matitira sa kanila? Magiging 8 na lang sila. 8. Tapos, syempre, yung minority, 11 pa din sila. Yun yung masusunod. Di ba, mga kababayan? So actually, ako po, kahit na mabash din ako, tulad ng ibang abogadong mga nababash, pero ito pong legal opinion ko, may basis po ito eh. Ang sinasabi sa konstitusyon, to convict 16 out of the 24, all members of the Senate. Pero sa akin po, kapag i-analyze mo po yung provision sa konstitusyon, hindi naman sinasabi ng konstitusyon na let's say may patay na senador, hindi pa na-elect yung pamalit, or may senador na nasa abroad, isasama mo ba yun sa bilang ng all members of the Senate? Sa aking tingin, in my humble opinion po, no, ito medyo bago to kasi talagang ang current opinion ng most lawyers, 16 out of the 24. Ako po ang aking opinion sa impeachment trial ay all members who actually participated in the trial. Meaning, sabihin po natin, may 3 makulong, non-bailable, and Senator Bato nawawala. Hindi na po out of the 24. Dapat 2/3 of 20. 2/3 of 20. Bakit? 20, kasi 4 nawala. 3, Bato de la Rosa nawawala, nagtatago, tapos 3 makukulong. 20, 2/3. Ilan ang 2/3? Ng 20. Ang kalahati is 10. 11. 11 and 9. Something like that.
Wala, kulang. Dapat, hindi. 2/3 eh. No? Bali, 7-7. O, 14 dapat. 14, mga ganon. 13-14. Di ba? 13-14 yung para makuha yung 2/3. Kasi hindi naman pwede mag-participate yung mga nakakulong eh. Hindi naman po pwede mag-participate si Senator Bato. What is the basis of their vote or their number if they are a judge who is not in the courtroom? Meron po bang judge na binibilang wala sa courtroom? Yung mga justices po ng Supreme Court. Ito po Paano nila malalaman yung mismong hearing? Paano nila malalaman yung mismong mga tanong at sagot? Yung mga ebidensya at mga depensa? Kung nakakulong sila, di ba? Wala. Totoo naman. Kunyang life. Walang karapatang bumoto ang nagtatago. Correct. may example dyan. Pag may isang justice dyan na naka-on leave or may sakit, hindi po nagpa-participate sa oral arguments. Hindi po narinig yung mga arguments, hindi nabasa yung mga sinulat ng partido. Hindi po sila pwede bumoto. Ang simple ho, mga kababayan. Di ba? Ang simple nung paliwanag ho, mga bossing.